araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung bakit ang ilang mga SSS survivor pensioners o yung mga surviving spouse, hindi po sila makapag-apply po ng pension loan. Alam naman po natin, ang latest news po sa pension loan program, ang mga surviving spouse ay idinagdag para po makapag-apply po sila ng pension loan. Para makakuha po ng pension loan ang mga surviving spouse, meron po yan qualification o mga qualifying conditions para po kayo ay makapag-apply ng loan. Hindi lang po na dahil kayo ay surviving spouse, pwede na po kayong mag-apply. Hindi po. So, sa video po na ito, atin pong papaliwanag kung bakit ang mga ibang SSS surviving spouse pensioners po, hindi po sila makapag-proceed na mag-apply po ng pension loan. Atin pong ipaliwanag. Ang SSS po ay nanglabas ng SSS Circular para dito. Ang circular po na ito ay tinatawag na SSS Circular number 2025-007. Kung saan ang subject po dito ay Pension Loan Program for the SSS Retiree and Surviving Spouse Pensioners. Sa circular po na ito, nakapaloob po dito yung mga qualifying conditions. Kung ang isang surviving spouse po, pwede ba siyang makapag-loan ng pension loan o hindi? Ito po yung mga eligible SSS surviving spouse po na pwede pong mag-apply. Pwera na lang po or except po sa mga babanggitin natin. Those whose death benefit claims were settled under the special pension system. Yung mga SSS surviving spouse po, na yung kanilang death benefit claims ay nasettled po sa ilalim ng special pension system. Hindi po sila qualified para makapag-avail po ng pension loan. Pangalawa po, those who are under the care and custody of a representative payee. Ito po yung mga surviving spouse na nasa pangangalaga po ng isang representative payee. Pension po nila ay hindi po nila ito direktang nakukuha. Ito po ay dumadaan muna sa kanilang representative payee. Number 3 po, those whose dependent children, if any, are under the care and custody of representative payee other than the surviving spouse pensioner. So, sila po yung mga surviving spouse, ang kanila pong children o mga anak po na qualified dependent pension po ay hindi po sa kanila na ibibigay po ang pension. Ang nakaka-receive po dito ay yung representative payee. Yung mga pensions po ng mga dependent pension, nakukuha po ng surviving spouse po. But in this situation, ang nakakakuha po yung representative payee other than po na yung surviving spouse. So, hindi rin din po sila pwedeng mag-avail po ng SSS pension loan. Next, those who are receiving their monthly pension through checks. So, yung mga pensioners po na nare-receive po nila ang kanilang pension sa pamamagitan po ng cheque, hindi din po sila pwedeng mag-avail ng SSS pension loan. Number 5, those with pending requests for re-adjudication or adjustment of pension. Ito po yung mga surviving spouse pensioner na meron pong adjustment o re-adjudication revision po ng kanilang pension na pending. So, hindi po sila pwedeng makapag-avail ng loan. Aside po dyan, narito po yung mga eligibility. Another eligibility po para makapag-pension loan po ang isang surviving spouse. Una po ay must have an SSS number and is registered in the SSS website with updated contact information and enrolled disbursement account. If not an SSS member, they must secure an SSS number as surviving spouse pensioner to be able to register in the SSS website. Kailangan talaga po ng SSS number. And yung SSS number po na yan, kailangan po yung i-register sa SSS website with updated information po. Kagaya po ng contact information at enrolled disbursement account. Ito po, no? If
not an SSS member, yung surviving spouse, they must secure an SSS number as surviving spouse pensioner to be able to register in the SSS website. Kung wala po siyang SSS number, yung surviving spouse, pwede po siyang mag-secure ng SSS number, yung surviving spouse po, then i-enroll lang po ninyo ito sa SSS website. That is letter A po, no? Next, B po, must be at least 18 years of age at the time of filing of loan, but not more than 85 years of age at the end of the month of the loan term. So, ibig sabihin po, during the filing of loan, kailangan po ang isang SSS surviving spouse ay 18 years old. At sa huling buwan po ng kanyang loan term, kailangan ang kanyang edad hindi lalagpas ng 85 years old. Must have no deduction from their monthly pension. So, kailangan po to qualify, walang deduction ng inyong monthly pension para ma-qualify. Letter D, must have no existing advance pension under the SSS Calamity Loan Package. So, wala po siya dapat existing advance pension under po sa Calamity Loan Package po ang isang surviving spouse. Letter E, must be receiving their monthly pension for at least 1 month. And the status of pension is active. So, kailangan po naka-receive na kayo ng monthly pension ninyo at least 1 month. Status po ninyo, kailangan ay active. So, kailangan nare-receive na po ninyo yung inyong monthly pension at least 1 month po. Next, letter F, must be sole payee to the death benefit. So, kayo lang dapat po ang nag-iisang nakaka-receive ng pension po sa death benefit. Next, must not have been disqualified due to fraud committed against the SSS. Kailangan po wala po kayong ginawang pandaraya kay SSS na na-disqualified po kayo dahil po sa fraud na ginawa ninyo. Kailangan po wala po kayong history na ganun. Ang mga nabanggit po natin na yan, ito po yung mga qualifications, eligibility, or qualifying conditions po. Ang dami po, no? Yan po yung mga dapat ninyong malaman. Kasi po, marami po ang nagsasabi, ako naman po ay survivor pensioners, pero bakit hindi po ako nakapag-loan? Yan po ang tanong ng lahat ng maraming surviving spouse po. Di po nila alam, meron pong eligibility na ganito or conditions na kailangan po nilang ma-meet. So iyan lamang po. Sana po naliwanagan po ang lahat. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.